So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito ulit tayo sa may Rusi Baliwag branch para sa update natin. Kung naghahanap ka ng mas matipid pa sa gasolina, baka ito na hinahanap mo. So hindi ka na magpapagas dahil nga electric na ang isang to. So makakatipid ka na, hindi ka na mamomblema pagdating sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Ito na yung sagot sa problema mo. Ito na ang solusyon. So ano nga ba to? Ito yung Rusi EVi1. So, ito na yun, 500 watts. Kayang tumakbo ng 500 tuloy, OA, 50 kilometers. Okay, so ayun, umpisa na natin, alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit na bang bilhin ngayong 2026. Bagong taon, bagong motor. Tara, samahan nyo ako, walk around na natin to, ayos na ayos siya. Hello mga besto, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong e-bike ni Rusi ay ito ay nagkakahalaga ng 21,000 kapag kinuha nyo ng cash. At available din po sila sa installment. Ilalagay ko sa inyo, dyan sa screen nyo, yung kanilang hulugan. Ang alam ko ay 15 months lang ang hulugan nito. So sa tingin mo, sulit nga bang bilhin? 2026, comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong e-bike, baka pwede nyo i-share dyan. Ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa e-bike na to? Ayos na ayos siya. So yun ako mga besto, ngayon 2026 dahil nga namamblema tayo sa pagtaas ng gasolina. Ito na ang solusyon ni Rusi. At tingin ko na-predict ni Rusi talaga na magkakataasan ng gasolina kaya naglabas sila ng e-bike. Tingin mo, ito na ba ang solusyon sa problema ng gasolina ngayon? E-bike. Okay, so siguro hindi na lang ito yung mga i-present natin. Ipapakita natin ng mga motorcycle, pati e-bike, pakita na din natin dito sa channel natin para at least dun sa mga, sa may mga gusto lang at willing lang naman bumili ng e-bike katulad netong kay Rusi. Yun, share na din natin dito sa channel natin. Pero last time makapag-share na rin naman na tayo. Lalo na dun kay Motorstar or Eco Drive, meron din tayong na-share sa inyo. So at least tinangkilik nyo naman yun. So ibabalik natin yon dito sa channel natin. Pero yun na nga, kukuha natin tong EV1. Okay, so ito yung tsura natin. Naka-upright position tayo rito. Para tayo naka-Harley Davidson dito. Tsura natin parang nakaganon, ano. Pero ito, gulay board talaga to. Dahil nga meron tong nakaharang pa na basket. Yung basket kasi dito talaga yan sa unahan. Okay, tapos pwede rin tayo mag-angkas dito. Ayan, pwede rin dito yung mga gamit natin sa gulay board. Tapos meron pa tayo ritong basket. Ayan. So, yung shock niya, syempre, ano naman to yung shock nito? Ano rin pala siya? Konti lang pala yung ano niya. Yung bounce ng shock niya. Parang ganun-ganun lang, oh. So, kaya i-expected nyo na medyo aalog-alog din tayo rito. Yung ano niya, yung tawag dito, yung tagtag niya. Siguro may tagtag pa rin to. Pero tingnan natin, no, sana makapag-test drive din tayo nito. Ayan, ito sa panel niya is naka-digital.
Yung mga lever natin dito, malapad eh. Ayan, responsive naman yung, ano niya, yung shock tuloy. Yung brakes niya sa harap. Ayan, malakas din naman yung brake. Tapos turning radius niya malawak din, oh. Okay, ayan. Lawak din, oh. Tapos, ito ay di keyless. Pwede rin disusi. Ayan, pwede rin. Ayan. May ano din siya. May susi din siya. Okay. So, ayan. Ito yung upuan ng OBR. Tapos meron din siya doon na tapakan. Okay, angkasa naman yan. So ayan, sa tingin mo sulit nga ba ang ganitong e-bike ni Rusi? Comment nyo naman yan. 21,000. Hindi ka na siguro pa talo dito kasi nga 21,000 na rin to. Halos karamihan ngayon sa e-bike is nagtaasan nga dahil nga sa demand ngayon. Okay, so kung naghahanap ka ng e-bike, bumili ka na. Okay, para baka kailangan mo ang ganitong motor. Baka kailangan mo yung ganitong e-bike. So, ayan. 5'2" nga pala yung ating height. Ayan, lapat naman tayo rito. Baba lang din naman yung seat height niya para sa akin. Pero yung ground clearance niya mataas. Ayan. So, open na rin naman si Rusi pagdating sa mga e-bike. May mekaniko sila rito. Okay, alam na nila yan. So, yun. Comment nyo naman sa baba o sa comment section ano nga ba yung mga naging experience sa e-bike na to para at least aware din ako. Nakabumili din ako eh. So, ayun. Ayos na ayos siya. So, ito na nga ang solusyon sa magpagtaas, no? Nabubulol-bulol pa nga ni. Ito na yung solusyon sa pagtaas ng gasolina, ang EV1 ni Rusi. Ito ay may 500 watts. And tumatakbo to or ang kayang takbuhin nito ay 50 kilometers. So pwede, lalo na ngayon, lalo na sa akin, no, 36 kilometers din yung tinatakbo ko. Bali ka na yon. So pwede na rin ng isang to. Malay natin, 'di ba? Magkaroon tayo ng ganito. Solusyon sa pagtaas ng gasolina, 'di ba? Ito ang solusyon, e-bike. So ayan, sa kanyang headlight meron tayong projected lamp, tas may mga maliliit tayong bulb dyan. Ito LED to yung kabuuan niya. Signal light niya, medyo ingat lang din tayo rito kasi nga naka-fix to. So ito LED rin yan. Ito naman sa side na to or dito sa harap, ito yung basket nilalagay yan dito. Okay, naka-telescopic fork, meron din tayong reflector, naka-drum brake din tayo dito sa harap. Kenda yung kanyang tires, maganda rin yung nilagay dito. Yung tires naman dito 60 by 10, 60 by 100 by 10. Ayan, bulol-bulol pa nga ni. Ayan, ito naman yung gully board natin. Okay, tapos ito yung basket. Dito naman charge. Ayan, dito tayo nag-charge. Tapos ito yung decals nya, may EV1, ayan, EVI1, ayan. So 500 watts. Tapos yung tinatakbo niya is 50 kilometers. So pwede na rin to. So makakabalik na ako. Okay. So ito meron din tayo ritong dual shock. May tar hugger na rin tayo rito. Swing arm. Ito yung tapakan ng ating OBR in case na may aangkas tayo. So kenda rin yung sa likod, yung tires niya. Naka drum brake din tayo. Yung tires din dito sa likod at harap, same lang nung size niya. Yan, sa upuan meron tayong sandalan dito para sa OBR. Ito makapal din yung foam. Ito rin yung ating upuan para sa rider. Sobrang lambot din ito. Ayan. Dito sa likod may Rusi na nakalagay. Plate light nya nandito. O yung tail light pala nya nandito. Ayan o. Ayan. Tapos signal light nya. Dito rin pala yung signal light. Tapos ito naman yung kanyang panel gauge. Naka digital na rin yan. Tapos susi nya, ayan, may keyless and susi. Yung lever is makapal din, ayan, lapad din. Smooth lang din. Para lang din naman tong motor, no? Ayan, lang din naman to. Accelerate nya, ayan, yung throttle nya. Tapos ito naman, meron tayo ritong on and off tong kanyang headlight, signal light din, may busina rin naman to. Ayan. So ang ano ko lang dito, kung iisang lang ba to, iisang switch lang yung takbo nya, 'di ba? Yung iba kasing e-bike is merong gear 1, gear 2, gear 3,
parang yun yung pinaka-power nila. So, ito naman parang throttle lang din. Ayan. So, yun. Sana meron din tayong test ride na ito. No? So, sa mga bumili nga nito, comment nyo naman yan kung okay ba bumili ng ganito. Okay? So, yun lamang po at sana nakatulong tong video na to. At wait lang. Sa mga nagtatanong kung nasaan nakalagay yung battery niya, nandito. Hindi lang natin ma-open kasi nga basta nandito yung ano niya. Basta nandito yung battery niya. Ayan. Okay? So, ayun. Sana nakatulong tong video na to sa mga naghahanap ng e-bike ni Rusi. Ayos na yan. Mga besto, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha.